So, ang first step na gagawin mo para makapag-add to cart ka na online sa ating online store is magpunta lang sa link ng description ng video na pinapanood mo ngayon or sa comment section. So, hanapin mo lang yung nakalagay sa description or sa comment section, yung nakalagay na order na sa organic online tindahan ko, click here. So, pindutin mo lang yung link na yan. Pagka-click mo, mapupunta ka dito. So, it doesn't matter kung saang social media mo man na-click. Itong link hub na kung saan doon mo mapupuntahan yung online store natin. Basically, itong link na to, nasa social media account ko rin siya. It's either nasa TikTok, Facebook personal account, Facebook page, Instagram, Twitter, and Threads. Or di naman kaya sa other Facebook page na pinapromote din natin yung produkto na binibenta natin and sa other YouTube account. So again, it doesn't matter kung saan mo man naklik itong link. Basta kapag nandito ka na, scroll down mo lang. At para makapunta ka na sa online store natin kapag may gusto ka nang bilihin, regardless dun sa kung ano man yung napanood mo o nakita mong promotion sa mga binibenta natin. So para makapunta ka na, click mo lang tong Shinwaja TV DXN Organic Online Store button. So may nakalagay naman dito, click here. So kapag nandito ka na sa online store natin, basically merong 4 na category na klase ng mga produkto na binibenta natin. Merong food and beverage, health food supplements, personal care, at skincare and cosmetics series. So assuming may mga produkto ka na nakita sa akin na pinapromote ko, like for example, gusto mong bumili ng black coffee, and familiar na sa'yo yung muka ng produkto at the same time yung description. So dahil coffee siya, for example, so basically dito mo makikita yun sa category ng food and beverages. So pindutin mo lang tong food and beverages at mapupunta ka na sa mga iba't ibang klase ng food and beverages na products. So assuming ito yung nakita mong pinapromote natin at gusto mo itry na bumili, so para mabili mo yan, itong DXN Lingshi Black Coffee, click mo lang yung add to cart. Yan. Tapos dito sa quantity, pwede mong ilagay kung ilang piraso yung bibilihin mo. So assuming isa lang, pindutin mo lang confirm. Tapos assuming na gusto mo pang bumili ng ibang product, for example, ito, gusto mo rin subukan tong DXN Lemon Sea Juice na may 22 grams, 20 sachet. Add to cart mo lang din. And confirm at kung ilang piraso. Yan. Kapag okay ka na doon, wala ka nang idadagdag, click mo na tong checkout button. Yan. So, mapupunta ka dito sa order checkout. Ngayon, kung magbago yung isip mo, gusto mong dagdagan halimbawa itong coffee na binili mo, pindutin mo lang yung plus sign para maging dalawa. Pag okay ka na dyan, scroll down mo lang at makikita mo na yung total amount na payable or yung babayaran mo para ma-deliver yung in-order mo sa address na ilalagay mo mamaya. So, para ma-deliver yan, pindutin mo lang tong delivery at dito mo na ilalagay yung full name mo at mobile number and address. So, dapat yung ilalagay mong number dito is yung totoong number mo. Dahil hindi ka makakapag-place ng order hanggat hindi mo na i-enter yung OTP. Kasi isi-send sa number mo yung OTP. So, dun pa lang malalaman kung peke o hindi yung number na nilagay mo. So, after mong ilagay yung full name mo at yung contact number, fill out na natin yung full address mo or yung customer full address. So, dito sa country, automatic na Philippines naman na yan. So, dito sa province, ilagay mo lang kung saang lugar ka. Kung Manila area ka ba o kung anong province ka ba. So, dito, hula na lang natin yung address. Lagay mo lang yung city, Pilar, at yung barangay, kung anong barangay ka. Example, poblasyon. Tapos yung house number ng bahay nyo. For example, block 7, block 8, parang ganyan. At yung street ng lugar nyo or dun mismo malapit sa bahay nyo, kung ano yung street. Example, ayan, Balbaco Street. Tapos kung ano naman yung village nyo o kung ano yung pangalan ng lugar na tinitirahan nyo ngayon, katabi ng street. Okay? So, malinaw tayo doon. Okay. Tapos, dito sa notes and remarks, pwede mong ilagay yung landmark na malapit kung saan yung bahay mo para hindi mahirapan si courier na mahanap yung address mo. And, pwede ka rin maglagay ng pangalan ng kapitbahay nyo or kung sino yung pwede niyang hanapin para mabilis ma-identify. Kapag kumpleto na yung full address, double check mo lang kung tama talaga yung address. Kapag okay na, i-click mo ng proceed. Yan. So ngayon, ay marireceive kang OTP dun sa nilagay mong number. So kapag dumating na yung PIN code or verification code, type mo na dito para makapag-proceed ka na sa order mo. Yun. So dito makikita mo yung payment checkout or yung total na babayaran mo doon sa product na binili mo. So ang payment method natin, GCash. Pero basically kung nagkaroon ng problema, halimbawa lang naman sa GCash, may other option tayong ipapakita mamaya. Pwede kang magbayad through bank transfer using yung bank account mo papunta sa C-Bank account.
So mamaya papakita natin yun. Pero this time, GCash yung papakita natin. So para matapos na yung order mo, pindutin mo lang tong payment option na GCash. At lalabas dito yung GCash account number natin. So ito yon yung number. So para ma-process agad yung delivery papunta sa address na nilagay mo, make sure na i-upload mo yung proof of payment dito. So basically, pagka-send mo ng total amount na babayaran mo dito sa number ng GCash account natin, kailangan may screenshot mo yung reference number or yung proof of payment o yung proof na nakapag-send ka na dito sa GCash account number natin. So once na na-screenshot mo na yon, pindutin mo lang tong upload. So, wala akong example dito, pero kunwari ito na lang yun. So, kunwari ito yon, yan, i-upload mo lang. So, kapag na-upload mo na yung proof of payment, i-verify pa natin yon sa pamamagitan ng reference number. Kaya dapat, pag in-screenshot mo yung proof of payment mo, dapat kita yung reference number. Then, kapag okay na, kapag bayad ka na, click mo lang confirm. Yan, order successfully sent. At mano-notify ako na nakapag-payment ka na at naset mo na yung order mo. And importante talaga na number mo talaga yung ilalagay mo dahil after mong makapag-send ng payment at masettle yung order mo, automatic din na makaka-receive ka ng update kung ano ng update sa order mo at kung magkano yung i-ready mong delivery fee na babayaran mo pagdating dyan ng produkto na in-order mo. So, ang gawin mo, screenshot mo lang din ulit to. Yan, screenshot mo na yan para meron kang kopya ng in-order mo. So, yun na nga, once na na-update na ako, makikita ko yung order mo doon sa Peddler app at makikita ko rin doon yung proof of payment na nagbayad ka na doon sa in-order mo. Once na na-approve ko na yon, makakatanggap ka ng update na nire-ready na namin yung order mo. And at the same time, kikita mo rin kung magkano yung i-ready mong delivery fee, pambayad mo doon sa courier or yung magde-deliver ng product na in-order mo. So, malinaw tayo doon. So, in short, para ma-process yung order mo ng mabilis, kailangan mag-send ka na agad ng proof of payment doon pa lang sa pag-place mo ng order pagka-checkout mo. And don't worry, may naka-attach naman na receipt doon sa product na in-order mo upon delivery. So, yung pangalawang option kung paano ka makakabili is kapag nagka-problema sa payment method. Example, nagkaroon ng problema sa GCash account ko, hindi ka makapag-send ng payment sa mismong GCash account number ko at hindi ka makapag-proceed dun sa pag-place ng order dun sa online website natin or online store. So, ang second option na gagawin mo, ganun pa rin, magpunta ka pa rin dun sa link hub. Basically, makikita mo yun sa description ng video or sa pin comment or kung saan mo man makiklik yung link na to. Yan, pagpunta mo dito, this time, bago ka pumunta sa online store, pupunta ka pa rin dun kasi dun mo hanapin kung saan mo ako i-chat. Nandoon yung messenger ko. Ang unang-unang gagawin mo is screenshot itong Cbank account number natin kasama tong account name natin sa Cbank account. So, screenshot mo yan kasi mamaya dyan ka magpe-pay or magsisend ng payment mo or total payment mo dun sa kung ano man yung in-order mo. So, ganun pa rin, punta ka pa rin sa online store natin, click mo to, pili ka pa rin kung ano yung bibiliin mo, kung ano man yung category na napili mo. Example dito ulit sa food and beverages series. Kung assuming gusto mong bilhin tong Kokoshi chocolate drinks, 1,000 pesos, screenshot mo lang yan. Tapos, assuming gusto mo din itry itong black coffee, make sure na screenshot mo lang. Yan. Kapag na-screenshot mo na yung gusto mong bilhin, ang next na gagawin mo is i-PM ako. So, para ma-PM mo ako, i-click mo itong nakikita mong Facebook button na to. Ito nasa upper right side, dito banda. Click mo yung Facebook na nakalagay dyan. Yan. Automatic na mariredirect ka sa messenger ko. So, kapag nandito ka na sa messenger ko, send mo ngayon yung in-screenshot mong product na gusto mong orderin. Pindutin mo lang tong photo. So, isa-isa mo gagawin yung pag-send. Kasi, i-edit mo muna, ikakrap mo muna siya. Para mabilis natin ma-identify kung ano talaga yung order mo. Click mo lang yung una mong in-order. Then, click edit. I-crop mo lang. Kung assuming ito yon. Yan. So, make sure na isama mo yung pinaka-description para alam kagad natin kung ano yung order mo. Tapos, click done kapag okay na. Then, send. Tapos, yung pangalawang order mo na black coffee, touch mo yun. Tapos, click edit. Crop mo din. Kasama yung description. Done. Then, send. Kapag na-send mo na kung ano yung gusto mong orderin, next na isa-send mo is yung full address mo. Make sure na tama yung address na ilalagay mo. Double check mo rin. And kasama dapat yung contact number para ma-update ka kung ano nang balita sa order mo. Tapos, isend mo lang kapag okay na. Yan. Then, ang next is para ma-identify ka agad natin kung ilan yung quantity na o-order mo sa bawat item na in-order mo.
touch mo lang yung unang photo, then click reply. Assuming gusto mong umorder ng dalawa nito, type mo lang dalawa, or kung isa lang, one lang, lagay mo lang yung quantity. Yan, para alam kagad natin. Tapos dito sa pangalawang order mo, tap mo lang ulit, click reply, kung ilang black coffee. Assuming isa lang, yan, isa. So, ganyan. Tapos ngayon, di ba, in-screenshot mo kanina yung bank account natin kung saan mo isi-send yung payment mo. So, para ma-process kagad yung delivery nito, makarating kagad sa'yo, make sure na isend mo na rin yung proof of payment dito. Magsasend ka na ng payment kung magkano yung total na babayaran mo. For example, yun, tig-isa lang neto, 1,790. So, basically, magsasend ka muna dun sa in-screenshot mo. So, ito yon, pay using your any kinds of bank transfer here dito sa Cbank account number natin. And ito na rin yung account name natin. Diyan ka magsasend ng payment. Tapos, make sure na i-screenshot mo yung proof of payment kasama yung reference number para mabilis natin ma-identify or ma-verify. So, kapag na-send mo na sa kung ano man yung bank account na gamit mo, papunta dito sa Cbank account number natin at account name natin, basically, isi-send mo lang naman yon para okay na siya. Click mo lang yung photos. Meron tayong example na proof of payment dito. Example, GCash yung ginamit mong pambayad papuntang Cbank account. Kasi any bank account naman ang pwede papunta dun sa Cbank account na pinakita ko kanina. So, ito example lang to para mapakita ko lang sa'yo. So, i-send mo lang din yung proof of payment and make sure na kita yung reference number. Yan. So, don't forget na isama yung contact number mo at huwag mo rin kalimutan na i-double check kung tama yung address. Dahil ipapasok pa rin natin yan sa website or sa apps na ginagamit ko para magawan kita ng resibo na ididikit natin dun sa mga in-order mo. So, kung bakit kailangan na ilagay mo talaga yung contact number mo, bukod sa para ma-update ka kung nasa na yung order mo, para ma-update ka rin kung magkano yung ipiprepare mong babayaran sa shipping fee. Bali, pagdating ng produkto sa'yo, ang babayaran mo na lang is yung shipping fee. Dahil nakapag-payment ka na online, nakapag-send ka na ng proof of payment dun sa exact amount ng mga in-order mo. So, malinaw tayo dun. And don't worry, meron namang resibo yon nakasama na nakadikit dun sa mga in-order mo. And naka-indicate din dun na ang babayaran mo na lang is yung pinaka-shipping fee. So, ganun lang.